Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po. Nakagawian po nating tawagin ang kwento sa Ebanghelyo ngayon na the miracle of the multiplication of bread and fish, ang pagpaparami ng tinapay at isda. Pero mahalaga pong mabatid natin na hindi lamang iisang himala, hindi lamang ang pagpaparami ng tinapay at isda ang matutunghayan natin sa salaysay na ito. Kung pagninilayan po natin ito ng buong lalim at ng buong taimtim, matutuklasan natin ang tatlong iba pang himala. There are three other miracles in this story. The first miracle that happens is the miracle of caring. Gayon na lamang pagmamalasak ni Jesus sa mga tao kung kaya't nais niyang pakainin at busugin ang mga ito. Last Sunday, in our gospel reflection, we talked about Jesus being moved with compassion for the crowd who were like sheep without a shepherd. Ito na naman, itong compassion na naman ang namamayani kay Jesus sa tagpong ito, habag at malasakit niya sa mga tao. His compassion moves him to feed the crowd. It is Jesus' compassionate care for the hungry that urges him and impels him to feed them. The second miracle that happens is the miracle of sharing. Marahil nadama ng bata ang malasak ni Jesus at naantig siya. Kaya nagawa niyang ibigay o ibahagi ang sariling baon niya. The boy is that generous to share his 5 loaves and 2 fish. Actually, maaari niya namang itago na lamang niya para sa kanyang sarili. Pero hindi. Inilabas niya ito at iniabot kay Jesus. The third miracle that happens is the miracle of conversion. Ang mga taong sumunod kay Jesus at umakyat sa bundok para makita siya at makapakinig sa kanya, sigurado namang may kanya-kanyang baon. Kayo hindi naman kaya akit ng bundok, pupunta na malayo, nang walang baon kahit man lamang konting pagkain. Meron sila. Yung nga lang, siyempre, itinatago nila yung kanilang baon para sa kanilang sarili. Pero, nang masaksihan nila ang malasakit ni Jesus at nang makita nila ang pagbabahagi ng isang bata, nakaranas ng conversion o pagbabagong loob ang mga tao. Their selfish hearts are converted to be more generous. They are moved and inspired to share their own baon. My dear friends, this begs for a personal response from each one of us. At ang tugon natin ay kailangan magsimula sa pagbabagong loob natin na magbubukas sa puso natin para buong lalim na madama ang malasakit ni Jesus at maging larawan tayo ng malasakit na ito. Kailangan natin ng conversion na magbubukas sa mga palad natin upang maging generous tayo sa pagbabahagi ng mga biyayang natatanggap natin. Every time this happens, each of us becomes a part of a miracle. The miracle of conversion, the miracle of caring, the miracle of sharing. Yan din ang dapat na mangyari sa buhay natin, sa pamilya natin,
at sa pamayanan natin. When our hearts are converted, enabling us to look beyond ourselves, we are moved to care for others and to share ourselves by giving to the Lord who we are and what we have, thus allowing ourselves to be part of Jesus' miracles. When our resources are not enough, God will always make up the difference. Hindi ko sinasabing ang lahat ay magiging maayos, ang lahat ay magiging mabuti sa mismong paraan na nais natin. Hindi. But, when we do our best, share generously, and then turn our lives over to Jesus, miracles begin to happen. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nakikiusap pa nga. Ibigay mo lamang sa akin ang iyong tinapay at isda. Manalig at magtiwala ka. Magagamit ko ang handog mo para gumawa ng mga dakilang bagay. You give whatever you have, even if it is very small, even if it is very little or seemingly insignificant, you give it to Christ, it will be multiplied. Nais ko pong bigyang diin. Ang himala ng pagpaparami ng pagkain, ang himala ng pagpapakain sa mga nagugutom, ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga taong bukas palad sa pagbibigay ng kanilang 5 tinapay at 2 isda, bukas palad sa pagbabahagi ng anumang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Naniniwala po ako na ang ganitong himala ay mangyayari rin at patuloy na mangyayari dito at ngayon sa sarili nating parish community kung ang bawat isang OLMMP parishioner ay magiging bukas palad sa pagbabahagi ng kanyang tinapay at isda. Mga minamahal kong parokyano, binibigyan tayo ng ganitong pribilehiyo at pagkakataon na maging bahagi ng himala ng bayanihan sa Mira sa pamamagitan ng ating community pantry. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na naririto ngayon at kayong andyan sa online na maghandog ng katumbas ng tinapay at isda ng bata para sa susunod nating community pantry sa darating na Sabado. Challenge. Pagtulong-tulungan natin ito na maging isang bonggang-bonggang pantry tulad na nangyaring malaking party sa Ebanghelyo ngayon. Let's make this the most bongacious pantry ever. And that will only happen if each one of you would bring his or her 5 loaves and 2 fish. Siyempre yung katumbas nun. Muli, yung 5 tinapay at 2 isda ng bata, kung tutusin, baliwala para sa libu-libong nagugutom. Subalit, sa mga kamay at palad ng Panginoong Hesus, ito ay naging sapat para sa isang himala.
Kaya ang tanong, handa ka bang ibigay sa Panginoon ang hinihingi niya sa iyo na nais niyang gamitin para sa isang dakilang gawa? Muli mga kapatid, panawagan ko, makibahagi at magbahagi sa ating community pantry. Sana, muling masabi ng bawat isa sa atin, bawat isang parokyanon ng Mira, bahagi ako ng himala sa Mira. Pakiulit nga po. Natatabunan kayo ng ulan at malungkot ang inyong pagkakasabi at parang ayaw ninyong maging bahagi ng himala. Pwede ba nating tabunan ng ulan? Sabihin ulit natin, bahagi ako ng himala. Let us end with a prayer. Together we pray. Lord Jesus, you remind us that you need what we can bring you. We may not have much to bring, but you need what we have. Teach us to trust you more and hold on to this truth, that there is always much in your hands. Lord, continue the miracle of feeding people through us. May we be generous in giving ourselves to you. Make us realize that every time we place the little we have in your hands, a great thing happens with us and through us. Amen.